Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Papadudot, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento. Para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papadudot, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papadudot. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Papadudot, mahilig talaga ako sa gwapo, lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang, Papadudot, pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, Papadudot. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon. Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Papadudod, sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, ay aaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson.
Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, Papa Dudut, ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, Papa Dudut. At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papa Dudut, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, Papa Dudut, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, Papa Dudut. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, Papa Dudut, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin. Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw na wala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Papadudod sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, Papa Dudut, at halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papa Dudut, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto. Lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin. Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon. At gumawa na lamang ako ng kwento. Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin.
Alam ko papadudot at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Papadudot, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami papadudod ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, papadudot. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papadudot, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, papadudot. At halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Hinayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, papadudot, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ang mga oras na yon ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Papadudot, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon. Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, papadudot, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi, hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, papadudot. Naiatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ng ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya.
ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin papadudot ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Papadudot siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro namana ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang. Pero papadudot nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, papadudot. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papadudot may 3 buwan din ang lumipas. Bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon, kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, papadudot. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, papadudot. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Papadudot, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya. Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson, papadudot. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak. Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat.
Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson, Papadudot. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digest yun. Ang masama pa doon, Papadudot, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson ng mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papadudot. At pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papadudot, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon. At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papadudot, ay hindi ko rin po yun ginawa dahil ang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papadudot, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi. Noong ko ulit naramdaman, Papadudot, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayaw ko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papadudot. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papadudot, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan
ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa, ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon. Clara. Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang magandang araw. At sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Isa rin po ako sa mga libu-libong taga-subaybay ng inyong programa. Hindi lang kasi nakaka-inspire ang mga sulat na iyong binabasa, kundi ito ay nagbibigay din ng aral at leksyon sa aming lahat. Alam mo Papa Dudut, sa bawat sulat na iyong binabasa ay nakaka-relate ako. Madalas pa nga ay umiiyak ako, tumatawa, at nai-in love. Kaya minsan naisip ko na darating ang araw na kwento ko naman ang iyong mababasa para aking mapakinggan. Papa Dudut, lahat naman tayo ay may pangarap sa buhay. Naalala ko pa noong bata pa lamang ako. Ako na pag may dumarating na eroplano ay tumitingala ako sa langit. Saka ko sasabihin, ako, kailan kaya ako makakasakay ng eroplano? Balang araw ay makakasakay din ako ng eroplano at pupunta ako ng ibang bansa para doon ay magtrabaho. Siguro Papa Dudut, eto na ang araw na handa na akong isulat at ibahagi ang kwento at sana'y mapili po ninyo. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Velin. 5 po kami magkakapatid, 3 babae at 2 naman po ang lalaki. Ako po ang bunso sa aming magkakapatid. Dati ang saya po ng pamumuhay ng pamilya namin. Hindi naman po kami mayaman, hindi rin po kami mahirap. Kumbaga ay nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Masipag kasi ang aking mga magulang, pero mas close kami ng tatay ko. Minsan nga kapag gusto ko ng laruan ng kuya ko, tapos ayaw niyang ibigay, ay isusumbong ko siya. Tay, tingnan mo si kuya ayaw niya akong pahiramin ng laruan niya. Biglang sasabihin naman ni tatay na pahiramin niyo muna si bunso ng laruan. Alam niyo naman na bata pa yan. At madalas kahit kasalanan ko, sila ang napapagalitan. Sabi ng tatay ko, intindihin niyo yung kapatid niyo, bata pa yan. Kaya unawain niyo. Si tatay ay isang taxi driver. Ang bisyo niya ay alak at sigarilyo at si nanay naman nagmamanicure at pedicure. Wala siyang bisyo katulad ni tatay. Pero bilib ako sa kanila kasi minsan pag walang biyahe si tatay, pupunta siya ng dagat para naman manghuli ng isda, ng tahong, talaba at kung ano-ano pa para maibenta nila ni nanay. Ganon po sila kasipag. Pero Papa Dudut, masakit pala na sa murang edad na 8 ay bigla na lang kaming iniwan ng aming nanay. Umabot kasi sa puntong hindi ko akalain na ang dating masayang pamumuhay naming pamilya ay mapapalitan ng lungkot. Dahil si nanay ay nagpasyang lumuwas ng Maynila para mamasukang kasambahay. Para na rin daw makauwi siya sa Maynila kasi ang tagal na rin daw niyang hindi nakakauwi. Simula nung nag-asawa sila ni tatay. Kaya pinayagan naman siya ni tatay kahit ito ay labag sa kalooban niya. Araw na ng pag-alis ni nanay. Iyak ako ng iyak. Nay, huwag ka na lang pong umalis. Dito ka na lang po. Huwag mo kaming iwan. Umiiyak na sabi ko kay nanay. Babalik din kaagad ako anak.
Magtatrabaho lang si nanay. Magpapakabait kayong lahat kay tatay ha. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw George, alagaan mo yung mga kapatid mo ha. Ikaw ang panganay. Ikaw din Rica, Joyce at John. Bantayan ninyo ang kapatid ninyong si Velin ha. Mahal na mahal ko kayo. Pero lumipas ang isang taon ay hindi pa rin nakakauwi si nanay. Bagamat ay nagpapadala naman siya ng pera. Minsan sa isang buwan siya akong tumawag at hindi pa kasi uso ang cellphone noon at tanging landline lang. Papadudot, dumating ang araw na lagi na lang umuuwi si tatay ng laseng. Alam ko kasi halos na gabi-gabi ko siyang hinihintay sa pag-uwi. Hindi kasi ako makatulog kapag wala siya. Ganon ko siya kamahal. Isang gabi na hinihintay ko siya. Ang sabi ko, bakit kaya wala pa si tatay? Anong oras na? Dito lang ako sa labas ng bahay. Hihintayin ko siya. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang dumating at lasing na lasing. Pagkatapos ay napahiga siya sa lupa. Hindi na siya makatayo at iyak lang ako ng iyak. Tay, tumayo ka na dyan. Doon ka sa loob humiga. Huwag dito, ang dumi-dumi dito eh. Sige na tay. Inabot pa ako ng madaling araw at hindi ko siya naipasok sa aming bahay. Doon na siya tuluyang nakatulog. Pero hindi ko siya iniwan papadudot dahil ganon ko kamahal si tatay. Isang hapon lumabas si tatay para bumili ng kanyang sigarilyo. Nagtataka kami bakit isang oras na ay wala pa rin siya. Nagpunta ako ng tindahan at nakita ko siyang nakatulog sa upuang kahoy. Ang sabi sa akin ng tendera, Velin, ano bang nangyayari sa tatay mo? Kanina pa siya dyan nakatulog na yan. Hindi man lang nagsasalita, may sakit ba yan? Yung mga mata niya naninilaw na. Hindi ko po alam Tinawag ko yung kuya ko. Kuya, gisingin mo doon si tatay. Pauwiin mo na. Maya-maya pa ay dumating na sila. Nagtataka kami papadudod kung ano ang nangyari sa tatay namin. Alam naman niya ang bahay namin pero lumampas siya sa paglalakad. Ayon din sa kanya, dumidilim din daw ang kanyang paningin. Hindi daw niya kami nakikilala. Umiyak na kaming lahat. Ayon din sa kapitbahay namin ay makakabuti kung dadalhin namin si tatay sa ospital. Sa tulong ng kapitbahay ay nakatawag kami ng ambulansya. Wala pa po kaming pera Hindi pa po kasi nagpapadala si nanay. O heto ang 500, sige na. Saka nyo na lang akong bayaran. Year 1999 papadudot ay malaki na rin ang halagang 500 pesos. Dahil hindi pa naman mahal ang mga bilihin noon. Nadala nga si tatay sa ospital. 2 araw na siyang nakakonfine doon. Yung kuya kong panganay ang nagbabantay. Wala na rin kaming pera. Kaming 4 ang naiwan sa bahay at hindi pa rin alam ng mga kapatid ng tatay namin ang nangyari sa kanya. Isang hapon ay nagpa siya ang ate ko na puntahan yung kapatid ng tatay namin. Kahit pa hindi kami sigurado sa eksaktong address nito. Ang sabi ko, sasama ako. Huwag niyo akong iiwanan dito. Ang sabi naman ng ate ko ay huwag na kasi wala tayong pera. Eksaktong pamasahe lang ito at babalikan ka na lang namin. Pero wala silang nagawa papadudod sa pagpupumilit ko. Kaya naman naisama nila ako. Pero papadudot, talagang sigurong kasama namin ang malas ng gabing yon. Gabi na kaming dumating at halos lahat ng tao ay tulog na. Hindi namin natunton ang bahay ng Tito Ben namin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang sabi ng ate ko dahil wala na tayong pamasahe ay maglakad na lamang tayo papunta sa ospital. Dumampot pa nga kami ng bato bilang armas namin sa mahabang lalakbayin namin. Siguro papadudot na mga 20 kilometros ang nilakad namin. Inabot na kami ng umaga hanggang tanghali pero nagpapasalamat kami papadudot at walang nangyari sa aming masama. Pagod, gutom ang dinanas namin. Nakita kong isang karinderya. Ale,
Pwede po bang makiinom? Uhaw na po kasi kami eh. Sabi ng Ale, halik kayo at dito na kayo uminom. Saan ba kayo galing? Ayon, kinwento namin ang buong pangyayari. Naawa sa amin ng Ale at pinakain niya kami pero tinanggihan namin. Huwag na po, salamat na lang po. Konting lakad na lang po, makakarating na rin po kami. Mauuna na po kami. Kapag naiisip ko ang mga pangyayaring yon, Papa Dudut, ay napapaluha talaga ako. Akalain mo ha, sa edad na 8 taon pa lamang at yung dalawang ate ko ay nasa 10 at 12 gulang, ay nakaranas kami ng ganong klase ng hirap. Kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin kami sa ating Panginoon na hindi niya kami pinabayaan. Buwan ng Hunyo taong 1999, doon na kami nakatira sa tito namin. Habang nasa ospital ang tatay namin at kinabukasan ay dumating ang kuya ko ng madaling araw at dalang balitang wala na raw si tatay. Bigla na lang tumahimik ang buong bahay at nabalot ng lungkot. Lalo na ako. Tumakbo ako ng mabilis patungong dagat sabay sigaw at iyak. Tay, bakit mo ako iniwan? Bakit mo kami iniwan? Wala na nga si nanay pati ikaw. Iniwan mo na rin kami. Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ko ng mga sandaling yon. Iyak pa rin ako ng iyak at hindi ko talaga matanggap ang mga pangyayari. Pagdala ng bangkay ng tatay ko ay nagpa siya ang tito ko na doon na lamang iburol sa bahay nila ang bangkay ni tatay. Natanggap na rin ang nanay namin ang balitang wala na si tatay. Bakit ang pakiramdam ko, Papa Dudut, ay siyang sinisisi ko sa mga nangyari sa tatay ko? Sabi ko pa nga sa sarili ko, kung hindi siya umalis, sana ay hindi mamamatay ang tatay ko. Napapaiyak na lamang ako ng mga panahon na yon. Gabi-gabi akong natutulog doon sa ilalim ng kabaong ng tatay ko. Masakit at mahirap talaga, Papa Dudut. 2 araw pa bago dumating si nanay. Sa pagdating niya ay halos hindi ko siya matignan at kausapin. Siya pa rin kasi ang sinisisi ko sa mga nangyari. Dumating ang araw ng libing ng tatay ko. Kagaya lang dati ay hindi pa rin namin matanggap ang nangyari at tanging malakas na pag-iyak lamang ang maririnig mo sa buong sementeryo. After 3 years, tuloy pa rin ang buhay. Kahit wala na si tatay ay mag-isa kaming tinataguyod ng aming nanay. Nakapagtapos ng high school ang panganay namin at nagpa siya itong magtrabaho para matulungan si nanay para sa amin. Nasa grade 5 ako nang nag-asawa ulit ang aming ina at doon na siya tumira sa asawa niya. Minsan dinadalaw kami para abutan ng pera pero hindi sapat yon para sa pang-araw-araw na gastusin namin. Kaya huminto na lamang ang 2 kong ate sa pag-aaral habang yung isa naman ay tumira sa tito namin. Dahil sa kagustuhan niyang makapagtapos ng elementarya at high school. Ako naman, Papa Dudut, ay tuloy din sa pag-aaral. Gumawa din ako ng paraan para makapagtapos ng elementarya. Halos lahat yata ng pagkakakitaan ay pinasok ko na. Mag-igib ng tubig sa kapitbahay, magtapon ng basura, magbenta ng ice buko, ice candy, pulburon, pastillas at kung ano-ano pa. Lahat ng yon, Papa Dudut, ay kinaya ko. Pero hindi pa rin ako nakatapos ng high school. Nakapagtrabaho ako, Papa Dudut, bilang isang kasambahay at doon ko nakilala ang unang naging boyfriend ko. Walang iba kung hindi si Mateo. Isang scholar at working student. Mabait at maalaga siya, Papa Dudut. Dinala pa niya ako sa kanila para ipakilala sa pamilya niya. Nagustuhan naman ako ng nanay niya. Tulad ko ay wala na rin siyang tatay. Pero hindi nagtagal ay nagkalayo kami. Dahil umalis na ako sa amo ko. Dahil wala pang cellphone noon ay nawalan kami ng komunikasyon. Nagtrabaho ako ulit at napasok sa isang fast food chain bilang isang crew doon. Sa trabaho ay nakilala ko naman si Erwin. Boyfriend ko po siya. Nabalitaan ng mga kapatid ko na nag-asawa daw ako. Pinagalitan nila ako. Ang sabi ko ay hindi yan totoo
Nagtatrabaho ako at boyfriend ko pa lamang yon. Hindi ko naman asawa. Sige, hayaan ninyo isang araw ay mag-aasawa ko. Yun nga ang nangyari, Papa Dudut. Nagsama kami ni Erwin at isang taon ay doon ako nabuntis. Napilitan akong huminto sa pagtatrabaho dahil sa aking pagbubuntis. Okay naman kami ni Erwin. Nagtatrabaho siya bilang isang salesman. Papalapit na ang Pasko at nagpa siya akong umuwi muna sa amin para doon magpasko. Okay naman kay Erwin yon at siya naman ay sa tita niya. Doon siya lumaki kasi bata pa lamang daw siya noong nagkahiwalay ang mga magulang niya. Pagkatapos ng Pasko, Papa Dudut, ay ang pagkikita at pagsasama naming muli ni Erwin. Mahal na mahal ko talaga siya. Binili ko pa nga siya ng regalo bago ako umuwi sa inuupahan naming bahay. Pagdating ko sa bahay ay wala pa siya. Nagtataka ako kung bakit at anong oras na ay wala pa siya. Ang ginawa ko ay pumunta ako ng tindahan at tumawag ako sa kanila. Hello po, andyan po ba si Erwin? Ha? Wala dito, bakit? Sino pala ito? Ganun po ba? Asawa niya po. Sabi po niya kasi sa akin, dyan daw po siya magpapasko. Pasko? Hindi naman nagpupunta rito sa Erwin eh. O siya, hayaan mo pag dumating dito, sasabihin ko na tumawag ka. Napaisip ako, Papa Dudut, pagkatapos ay tinignan ko yung mga gamit niya. Kulang yung mga damit niya. At wala yung isang unan at kumot namin. Nagtataka pa rin ako kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng isang oras ay dumating siya. Papa Dudut, habang tinatype ko po ang mga pangyayaring ito ng buhay ko, ay napapaluha na ako dahil naaalala kong muli ang nakaraan. Pagdating niya, tinanong ko pa siya. Erwin, may problema ba tayo? Pasensya ka na ha. Kailangan ko na kasing umalis eh. Pupunta ako sa tita ko. Alam mo Erwin, sinungaling ka. Bakit kulang yung mga damit mo at gamit natin? Sabihin mo sa akin ang totoo. Umiiyak na ako ng pagkakataong yon, Papa Dudut. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo ko. Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Ibinigay ko naman lahat sa'yo pero bakit? O sige, kung yan ang gusto mo, hindi mo na makikita ang anak ko. Luluwas kami ng Maynila. Ilalayo mo sa akin ang anak ko? Tanong ni Erwin. Kung gusto mo siyang makita, pumunta ka sa amin. Pero nakikiusap ako. Kahit ngayong gabi lang samahan mo muna ako. Patawad. Sabay lagay ng maliit na papel sa bulsa ng bag ko at hindi ko yon nakita. Tinulak ko siya ng malakas at napatumba siya sabay alis. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Parang sasabog ang dibdib ko at hindi ako nakatulog ng maayos. Namumugto din ang aking mga mata. Kinabukasan ay inayos ko ang sarili ko at niligpit ang mga gamit ko. Doon ko nga nakita ang isang kapirasong papel na may cellphone number. Tinabi ko yon at naisip kong bumili pa siya ng cellphone. Umuwi na ako sa amin at ang sabi pa ng ate ko ay bakit ako bumalik. Excited ka pa kahapon eh. Nasa na yung asawa mo? May trabaho siya ate kaya dito muna ako. Ang sakit, Papa Dudut, na itinago ko yon sa kapatid ko. Ang mga pinagdaraanan ko. Wala silang kaalam-alam kahit na malaki na ang tiyan ko, Papa Dudut, ay nakikipaglabada pa rin ako para lamang makaipon ng pera sa panganganak ko. Dumating na nga ang araw ng panganganak ko at okay naman, Papa Dudut. Walang naging problema kahit sa bahay lang. Isang sanggol na malusog ang isinilang ko. Ang sarap pala ng pakiramdam, yun ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Makalipas ang 2 buwan ay kailangan kong magbalik sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Kaya naman naiwan sa nanay ko si Baby Darlene para sa pangangailangan niya. Kaya ginawa ko ito. Lumuwas ako ng Maynila para mamasukan kasama ko ang ate ko at ang hipag niya. Buwan-buwan ako nagpapadala ng pera para sa anak ko. Kahit walang matira sa akin ay ayos lang. Masaya na ako.
Bigla ko na lang naalala si Erwin at sinubukan kong tawagan ng numerong iniwan niya. Hello? Pwede ba kay Erwin? Si Erwin wala dito eh. Binenta na niya ang sipi niya sa akin. Pumunta siya ng Iloilo para doon magtrabaho. Ganun ba? Okay, salamat. Minsan naaalala ko ang aking tatay, Papa Dudut, lalo na sa pagsasapit na ang araw ng Pasko. Kasi ang araw na yon ay espesyal para sa amin. Alam niyo naman na ang araw na yon ay araw ng pagkasilang ni Jesus. Ganon din ang tatay ko. Yun din ang araw ng kapanganakan niya. After 1 year sa ibang bahay na naman ako nagtrabaho. Napadpad ako sa probinsya ng aking lola at doon ko nakilala si Chris. Naging kami pero hindi rin nagtagal dahil ayaw ko sa nanay niya na isang mata pobre. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan at kabarkada. Inuman dito, inuman doon. Yon ang bisyo ko pagkatapos ng trabaho. Marami ring manliligaw sa akin, Papa Dudut, pero hindi ko na tinanggap. After 1 year ay nakilala ko rin itong si Ronald, isang magsasaka. Mag-boyfriend pa lamang kami noon nang nabalita ring nakipagtanan ako at nag-asawa na. Nagalit ang nanay ko at ang sabi ko pa, hayaan mo bukas mag-aasawa na ako. Kinabukasan ng gabi, uminom kami. Tinanong ko si Ronald kung kaya na niya akong buhayin at ang sagot niya ay oo, kaya ko. Sabi ko, ano bang hinihintay mo? Umuwi na tayo sa inyo. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Nagsama kami year 2009. Nang kinasal kami ay simpleng kasalan at nairaos din namin ng maayos sa tulong ng mga magulang ni Ronald. Nandyan yung away-bate, away ulit tapos magbabate. Nakakasawa pala yon. Lumipas ang 1 taon, ayaw ko pang magkaanak pero nagmamakaawa si Ronald na kahit isa lang daw muna ay bigyan ko siya. Kaya pumayag ako. After 1 year ulit ay nabuntis ako at tuwang-tuwa nga si Ronald. Sa wakas ay magiging tatay na rin ako. Ang sayang pagmasdan. Hindi doon natatapos ang lahat. Dumating ang pagsubok na kailangan naming maghiwalay. Kung hindi sana nakialam ang mga biyenan ko, baka naayos namin ang gulo. Umalis ako sa bahay nila kasama ko ang anak ko. At doon kami tumuloy sa pinagtatrabahuhan ko. Mabuti na lamang at mababait sila, tanggap nila ang anak ko. Si Ronald naman ay pumunta siya sa amin at gusto niyang magsama kaming muli. Okay lang naman sa akin kasi mahal ko siya. Asawa ko siya. Ang sabi ko sa kanya, sige maghahanap ka ng matitirhan natin. Hindi nga nagtagal ay nakahanap din siya at nagsama kaming muli. After 1 year muli, Papa Dudut, ay inojoke ako ng tita ko na pwede raw akong mag-ibang bansa. Nakapag-isip na ako at buo na ang pasya kong mag-ibang bansa. Sabi ko pa sa sarili ko na sa wakas ay matutupad ko na rin ang pangarap ko noong bata pa ako. Pinag-usapan namin ni Ronald at pumayag naman siya. Year 2012 ay inayos ko ang papers ko. Dumating na naman ang pagsubok sa amin ni Ronald at naghiwalay kami. May time pa na tinago nila ang mga papeles ko para hindi ako makaalis. Nakakainis, hindi ba, Papa Dudut? 1 buwan na lang bago ang alis ko, naging okay na kami ni Ronald at nakiusap sa akin na sa kanya ko na lang iwanan ang anak namin. Pumayag naman ako dahil siya naman ang ama at alam kong hindi niya pababayaan ang anak namin. Ang sabi pa niya ay gusto niyang magsama kaming muli sa pag-uwi ko. Hindi ako sumagot noon. Lumipad na ako papunta ng Dubai, 2 taon ang kontrata ko. Nahirapan ako dahil hindi marunong mag-Ingles ang mga amo ko. Mabuti na lamang at may naging kaibigan akong Muslim na nagturo sa akin ng mga dapat kong malaman. Kaya naman nagpapasalamat ako kay Lord at hindi niya ako pinabayaan. Maigpit lang ang mga amo ko sa cellphone pero nakagawa pa rin ako ng paraan para magamit ang cellphone ko para sa pamilya namin. Minsan parang gusto ko nang sumuko pero kapag naaalala ko ang anak ko, nasasabi ko na lamang na kaya ko to para sa mga anak ko. Masaya rin ako, Papa Dudut, at nag-uusap na rin kami ni Erwin at pinatawad ko na siya. Magaan sa pakiramdam ko na mapatawad ang una kong naging karelasyon. Napakilala ko na rin siya sa anak namin at ngayon ay okay na sila.
Tulad ng dati, ganoon pa rin kami ng napangasawa ko, Papa Dudut. Hindi na siya nagbago at nagawa pa niya akong pagtaksilan. Napakasakit noon, Papa Dudut. Kahit ganoon ay nagpapadala pa rin ako ng pera para sa anak namin. Sa ngayon ay nasa ibang bansa pa rin ako, Papa Dudut. Sakali mang mapili ninyo ang aking kwento, baka nasa Pilipinas na ako. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, naway nagbigay aral po ito sa ating mga tagapakinig. At sana'y matulungan ninyo po ako kung ano ang dapat kong gawin sa relasyon namin. Sa lahat ng inyong mga listeners, babasahin ko po ang inyong mga komento. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat pa ba ako makisama sa kanya sa asawa ko? Sa kabila ng lahat. Maraming salamat, Papa Dudut. Nagmamahal, Velin.